buksan po natin sa unang Timothy. Bubuksan natin. Unang Timothy. Samahan niyo po ako, mag-encourage muna po tayo. Unang Timothy 2:1-8. Yes, mapagpalang gabi, sabi ni Sister Cora, mapagpalang gabi po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Amen. Salamat po, greet one another with a holy kiss, sabi ni Lord. Yan. Sabi doon, magkaisa ang body of Christ, iba-iba man ang pinanggalingan, pero iisa ang Diyos natin. Kaya sabi doon, tayo ay magkaisa ng kaisipan at ng puso na magpuri sa Diyos. Sa unang Timoteo, pupunta po tayo sa verse 2:1-8. Unang Timoteo 2:1-8. Magpalakasan muna tayo. Ayan, baka po meron kayo dyang mga Biblia. Magbasa po tayo ha. Samahan niyo po ako bago tayo magpanalanginan. Unang Timoteo 2:1-8. Babasahin ko po. Sabi po dito, ito po ay, una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Number 4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus, inihahandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. 7. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintel. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. 8. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa gabing ito. Samahan mo kami bilang body of Christ na patuloy na nagkakaisa sa kapanalanginan. Samahan po ako na bigyan mo po ako yung aking bibig, anuhin po yung bibig ko upang ang lalabas sa aking bibig ay makapagbigay ng encouragement sa aking mga kapatid, sa mga manunood pa, at mapagpala po kami. Banal na Espiritu, you are the great teacher, teach me, O God, para kami ay lumalim lalo ang paniniwala, pananampalataya, at lalo tigit ang pananalangin ay lalong mabigyan po namin ng kahalagahan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Jesus name we pray. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Ayan, ang ganda po ng ating binasa. At ito po ay patungkol sa panalangin. So, ang ating pinakatema po, bago tayo magpanalanginan, ay the seriousness of prayer. Ayun, yan po. Doon po iinog ang ating word of encouragement. The seriousness of prayer. Amen. So, ano ba yung seriousness? Ano po? Bakit sabi dito ang kahalagahan ng panalangin na mayroong kaseryosuhan? Bakit kaya sinabing tayo ay manalangin ng serious? Ano? Kasi po, di ba may mga tao na nilalaro lang ang panalangin. Hindi sila seryoso, para bang akala nila yung panalangin ay ganun-ganun lamang. Ano po? Pero sa gabing ito, nawa po patuloy nating maunawaan at matalim sa ating puso na ang pananalangin po pala ay seryoso. Ano po? Kasi nga po, kung hindi tayo seryoso sa panalangin,
at wala tayong galang sa Diyos, ay wala pong saysay lahat ng ginagawa natin. Mawawalan po ng saysay, void po sa harapan ng Panginoon. Kaya po dito sa ating binasa, napakahalaga yung tagubilin ni Pablo na tayo ay maging seryoso sa panalangin natin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng reverence sa pananalangin natin. Amen. Siguro dahil po ito, kaya yung ating topic ay seryoso sa panalangin kasi po 'di ba yung ating pinanggalingan. Di po ba yung ating mga pinanggalingan dati kapag wala ka dong alam niyo po yung parang notes, mayroon po mga guide, may mga tinginan natatandaan ko po. Nung hindi pa po ba kayo naging Christian, ako po kasi ang dami kong nobena. Marami po ako nobenang binibili tapos may mga ganun pa. Tapos yun po ay may mga books po ako sa prayer. So yun po ay inuulit-ulit ko lamang sa umaga, sa gabi pag nagro-rosary ako. So tapos kapag nananalangin pa tayo noon ay nadi-distraction kasi may maingay, may ganito, di po ba? So kaya po yung mga panalangin na yon na ginagawa ko before ay walang saysay. Kasi nga po paulit-ulit. So kaya po sa gabing ito patuloy nating maunawaan na napakahalaga pala na ang pananalangin pala ay merong paggalang sa Panginoon. May seriousness. So basahin po natin dito, sabi, ano yung makikita natin dito? Sabi po dito sa ating binasa, napakahalaga na tayo ay maging seryoso sa panalangin. Bakit? Kasi po tayo ay nasa digmaan. Yung unang bagay na makikita natin dito sa ating binasa na sabi ni Pablo ay napakahalaga na tayo ay manalangin. Bakit po? Kaya po dito isinasamo ni Pablo. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. So, sabi ni Pablo, tayo ay tinatagubilinan niya na sa ating pananalangin, kailangan tayo ay seryoso. Kasi kung hindi tayo seryoso sa ating panalangin o tayo ay walang galang sa Panginoon, wala din po. Bakit kailangan natin na maging seryoso sa panalangin? Kasi po, una, tayo po ay may digmaang nagaganap. May digmaan pong nagaganap. Kaya nga po kung titingnan din natin sa Efeso 6:18-19, sabi doon ay tayo ay manalangin parati, panalangin na may kasamang mga supplication at may perseverance para sa ating kapwa. Kailangan nating manalangin para sa ating kapwa at hindi lang sa ating kapwa kasi nga tayo ay nasa digmaan. Amen? So sabi doon yung unang bagay na makikita po natin dito sa ating binasa na kailangan natin maging seryoso sa ating pananalangin. Bakit? May digmaang nangyayari. Di po ba? Araw-araw may digmaan po tayong hinaharap, battle. So, ito pong pagising natin sa umaga, di po ba nakikipag-battle din po tayo? Bakit? Meron po kasing pagising mo sa umaga, tatamarin ka ng manalangin. Ay kapag tayo tinamad na pong manalangin, so wala, sa maghapon, lantutay tayo. Pagising pa lang po natin sa umaga, mag-comment lang po kayo dyan, babasahin ko po kayo mamaya. Hallelujah! Salamat Pastor Alina, magandang gabi po. So pagising pa lang po natin sa umaga, tayo ay kumakaharap na ng mga digmaan, di po ba? So, sa ating buhay sa maghapon, ilang battle po ang dinadaanan nyo? Pwede po kayo mag-comment dyan. Battle sa, halimbawa may mga anak kayo makukulit, na nagagalit ka, na out of control ka, umalis ka ng bahay, tapos may nakasalubong ka, naggalit ka. Di po ba? Araw-araw natin, every minute, every second, we are in the battleground.
Itong ating mind, nasa battleground din yan. Either ikaw ay mananalangin o hindi. O, di po ba? Itong ating mind, di battleground, lalo tigit sa mga decision making. Nakikipagdigma po tayo araw-araw. Kaya po kung hindi tayo mananalangin, mahihirapan po tayo. Amen? Kaya po napakahalaga na patuloy nating maunawaan ang kahalagahan kapag tayo nananalangin, kailangan natin yung may reverence to God. Yung seryoso tayo. Ano? Kasi po may napapansin ako, pag ako po ay dumadalo ng mga panalanginan, mayroong nahaghikik, mayroong natawa, mayroong nakamulat, mayroong iba-iba po. May mga distraction. Kaya po, talagang napakahalaga na tayo ay maging seryoso sa ating mga panalangin. Amen. At ang sabi dito, nakaka-inspired naman itong si Pablo kasi talagang binibigyan niya ng diin ang kahalagahan o pagiging seryoso natin sa pananalangin. Bakit? Ayun po, sabi niya doon, ipinapakiusap kung idulog ninyo sa Diyos. At ano yung mga idudulog po natin? Sa pamamagitan ng mga kahilingan, panalangin, may pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Kaya po pala tayong mga mananampalataya, meron po talaga tayong responsible na dapat gawin buhat nang tayo maging born again Christian. Ipapanalangin po pala natin ang lahat ng tao. Ito, nakasulat dito. At pasasalamat para sa lahat ng tao. So, ipapanalangin natin yung mga tao, ipapanalangin natin yung mga tao na pinipersecute tayo, yung mga taong inaayawan tayo, lahat ng mga tao. Pero, sa isang banda, naalala ko po yung verse na, hindi ko lang po mahanap. Sino pong may alam nung verse na yon? We cannot please all men. Sabi doon, hindi natin pwedeng i-please ang lahat ng tao. Amen? Mayroong may gusto sa'yo, mayroong may ayaw sa'yo, di po ba? Naranasan niyo po yon. Ako, nagsasanay na walang gugusto sa akin. Lalo na po doon sa pagiging evangelist ko. Na kapag nagsigaw po ako ng repent, at sila'y tatamaan, talagang aayaw po. Pero okay lang po yun. Okay lang po yun. Na ayawan nila ako kasi we cannot please all men. Ang mahalaga, yung Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Kaya po napakaliwanag. Sabi dito, sinasamo ni Pablo na tayo mga born again Christian, tayo yung inutusan at inatasan ng Panginoon na manalangin. Manalangin ng walang patid, pray without ceasing, pray one another, encourage one another, dahil ang panalangin ay isang urgent na dapat nating gawin. Ang panalangin ay isang urgent. Ano pa po yung ibang ibig sabihin ng urgent? Seriousness, importance na dapat nating gawin. Kasi ito na lamang po yung magagawa natin. Ito yung panalangin na pag tayo lumapit sa Diyos, na sinasabi natin sa Kanya yung lahat ng ating mga nasa puso, nasa isip, pinaparating natin sa Kanya, at kapag naman tayo nagbabasa ng salita niya, tayo ay nakikinig sa Kanyang boses. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Salamat po. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin, at ano pa yung kasunod sa verse 2 na makikita natin. Tayo ay inatasan ng salita ng Diyos o ng Panginoon na to pray. Ano ang ipagpipray natin? Verse 2, sabi doon, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. So, ang sabi ng Panginoon o ng salita ng Diyos, we need to pray, ano po? Mga hari. Ano yung mga hari? Yung mga presidente ng bawat bansa. Yung mga presidente
yung may mga kapangyarihan, yung mga nasa batas, yung mga namumuno, yung mga nasa government, yung mga nasa public government, nasa private, tayo po pala ay inatasan. Kaya po talaga, may mga tinawag po talaga na mananalangin. Mga warriors, mga mandirigma. At sabi doon, yung mga warriors ay hindi po sikat. Hindi po sumisikat yung mga mapanalanginin. At ang mga mapanalanginin dapat po ay nasa background lamang, hindi po front. Kaya lamang po tayo na andito ay para po maabot yung iba. Ang mga prayer warrior po, hindi po yan parating nakikita. Sila po ay nasa behind. Kasi nga po, pray po ang trabaho. Amen? Kaya po napakahalaga na ipanalangin po pala talaga natin ang mga namumuno sa atin. Kasi alam naman po natin na ang panalangin ng dalawa ay pinapakinggan ng Diyos at ang panalangin ng matuwid ay pinapakinggan ng Panginoon. So, bakit ganito na lamang ang sabi sa salita ng Diyos na ipanalangin ninyo yung mga may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik? Bakit po kaya? Kayo po, mag-comment po kayo dyan sa inyong, ano yung nilalagay sa inyong pananaw sa salitang ito na ipanalangin natin ang mga namumuno upang tayo ay magkaroon ng matahimik at mapayapa at makadiyos na buhay. Para po bang ganito kapag ipinagpipray natin ang mga namumuno, so ang Panginoon ay gagawa sa kanila. Kikilos ang Panginoon sa mga taong ito. Kasi di po ba, sa panalangin, sa supplication natin na ginagawa para sa mga namumuno, pwedeng gumawa at kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. So, kung gusto natin patuloy na magkaroon ng kaayusan, kapayapaan sa ating mga bayan, sa ating mga lugar, sa mga namumuno sa atin, talaga po, wag natin kakalimutan na isama sila sa panalangin. Kasi yan po yung nasusulat na tayo magkaroon ng katahimikan at mapayapa at marangal na buhay. Amen? Grabe, grabe yung nagagawa ng panalangin. So, di po ba, imagine yun, kapag tayo ay nagpray para sa kapwa natin, sa namumuno, kaya palang ng Panginoon yun. Limbawa, kagaya nung pinagpipray natin, yung mga WHO na yan. Tapos yung pinapanalangin natin yung bawat country, di po ba? May gagawin ng Diyos. Kaya pala sabi doon, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating lugar kung tayo ay patuloy na luluhod at mananalangin para sa kanila. Tayo pala yung naatasan talaga. Kaya nga kapatid, sa mga kasama ko ngayon, mapatuloy nating maintindihan na isama po natin sa panalangin kung saan kang lugar. Diyan ka sa Valenzuela, diyan ka sa Batangas, diyan ka sa Mindoro, diyan ka sa Japan, diyan ka sa Amerika, sa Canada, sa Israel, sa US, sa Australia, kung nasaan tayo. Kaya pala tayo inilagay ng Panginoon at tayo naligtas sa mga lugar na yan. Tayo po pala yung naatasan na to pray for them. Tayo yung magiging ilaw at asin sa mga lugar kung saan tayo inilagay. Grabe ang Panginoon na to. Kaya pala may pinaglalagyan sa atin. Napakabuti po ng Panginoon. Grabe. Hallelujah. Kaya po pala, yan, mga kapatid, kung saan tayo ngayon na naandon, inilagay ka dyan ng Diyos. Dahil may purpose ang Panginoon sa iyong buhay, na ipag-pray mo yung barangay mo, yan lugar mo, kasi yan yung isa na dapat nating gawin na utos ng Diyos. To pray for our country, to pray for the king, sa mga presidente, sa mga namumuno. Matindi po ang responsibility natin, mga mananampalataya. Alala niyo po si Abraham?
nakipag-deal dun sa kay Lord, alang-alang dun sa kanyang pamangkin. Di po ba? Kaya po, aral po yung Sodom and Gomorrah. Kaya po, wag tayong magsawang manalangin. At saka po, naniniwala po ba kayo na talagang may mga tao na tinawag para manalangin? Kasi po ang mga mananalangin, hindi po madali. Hindi po madali ang manalangin para sa ating kapwa. Kasi po nakakaubos po ng lakas. Kapag po tayo nagpipray para sa iba, nakakaubos po ng lakas. Hallelujah. Kaya po, tandaan po natin, yun yung mga bagay na dapat nating gawin. Pray sa ating mga pamunuan. At sabi pa po doon, bakit kailangan nating ipag-pray sila? Kasi nga po, ito yung verse 3, nakakalugod sa Diyos. Kapag pala ipinagpipray natin ang ating kapwa, ang ating kaaway, ang ating kaibigan, ang ating pamilya, ang ating sambahayan, ang mga taong ito, yung po pala ay mabuti at nakakalugod sa Diyos. Hallelujah, glory to God. So kung alam natin na ang pananalangin na may paggalang at seryoso sa harapan ng Diyos, ito ay nakakabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos, bakit po maraming tao ang ayaw manalangin? Bakit maraming mananampalataya ang tinatamad sa panalangin? Ibig sabihin, hindi po nila naintindihan, naunawaan, na yung palang pananalangin natin ay nalulugod ang Panginoon. So once na sinabing nalulugod, ibig sabihin, kapag nanalangin ka pa sa kapwa mo, natutuwa siya. At alam natin kapag natuwa ang Panginoon sa kanyang anak, di po ba, humingi ka at ibibigay ng Panginoon yung kakailanganin natin. So paano ibibigay ng Diyos ang mga kakailanganin natin kung sa panalangin tinatamad tayo? Pero naniniwala naman po ako may mga personal na devotion tayo. Ano po? May mga personal po tayong devotion kasi napakahalaga nun. Kaya parang napaisip din po ako ngayon, bigla pumasok sa isip ko. Maraming mananampalataya na kapag hindi po tinutugon yung kanilang panalangin, sumasama ang loob. Kasi para pong ginagawa natin na kapag sinabi natin sa Diyos na ganito, gusto natin instant, para po bang inuutusan natin ang Panginoon. Pero nawa po hindi po tayo kasama sa mga nag-uutos. Meron po kasi akong mga na-encounter na ay ayaw ko nang manalangin. Hindi naman dinidingig yung aking panalangin. Pero dito sa ating binasa, napakaganda po yung palang ipanalangin mo yung kapwa mo, lalo tigit yung kaaway mo, nalulugod ang Diyos. So sa pananalangin natin nang may kasamang reverence and seriousness in the eyes of God, ay napapangiti natin ang Panginoon. Wow! Kung alam mo na napapangiti natin ang Diyos sa ginagawa mong panalangin mo sa iyong kapwa, ibig sabihin, we need to pray. We need to pray like never before. Because prayer is urgent right now. Prayer is urgent in this Philippines, in this world. Ang panalangin ay kailangan ng mga tao sa mundo. Kailangan dahil marami pa ang kailangang maligtas. Ay sino ang inutusan ng Panginoon na manalangin tayong mga may Kristo na? Tayong mga mananampalataya. Tayo po yung naatasan. Dahil maliwanag po ang salita ng Diyos, ang panalangin ng matuwid ay kanyang pinapakinggan. So ang mundong ito ay nasa kamay ng mga mananampalataya kung anong kahihinatnan. Kung sa bawat bansa ay may masisipag mag-pray sa mga pinuno nila, naandun yung habag ng Diyos. Pero kung sa bawat mga bansa ay walang nananalangin, ay hindi ko na po alam. Ang Diyos na nakakaalam nun. Amen? Kaya po napakaliwanag sabi doon, nakakalugod
sa Diyos na ating tagapagligtas. At sabi niya dito, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amen. Yung pala ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo inaatasan. Kaya Pablo ni-encourage tayo ni Pablo na ipinapakiusap, manalangin kayo. Ipanalangin nyo, napakadami pa ng mga tao na kailangang makasumpong ng kaligtasan. Kaya po, sabi doon, napakadami pang tao na kailangang makaalam ng katotohanan. At ano yung katotohanan na yon? Kailangan po ng mga taong ito na ipanalangin natin yung ating kapwa para maligtas. Iniligtas tayo ng Panginoon para tayo naman ay gamitin na mag-akay sa pamamagitan ng mga pananalangin natin. So kung ang ministry mo ay manalangin, so manalangin ka na manalangin na may mga taong gamitin ang Panginoon para humayo, magbahagi, mangaral, magmisyon. Kasi yung panalangin ng matuwid ay pinapakinggan nga po niya. Kaya nga po sabi doon, ipanalangin natin ang ating kapwa sa James 5:16. Dahil alam natin na ang Diyos ang gagawa. Gawin lang po pala natin yung ating bahagi. Kapag nagawa natin yung ating ipanalangin ng ating kapwa, ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang magliligtas. Tayo lamang po yung mananalangin para sa kanila. Sabi po doon, para malaman nila yung katotohanan. At sa verse 5, ito na po, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong ito si Kristo, ayan, praise the Lord. Ibig sabihin kaya po pala, kapag tayo nananalangin, di po ba sa huli nating ginagawa sa pangalan ni Jesus? Bakit? Ang sabi dito, si Yesu Kristo yung tagapamagitan. So once na tayo nagpipray tayo sa mga tao, sa ating kapwa, sa nangangailangan, ang Panginoong Jesucristo ang namamagitan. Ang namamagitan at yung panalangin natin para sa kanila ay nakakarating sa Diyos Ama through Christ Jesus. Kaya po, when we pray, di po ba, Father, we ask this prayer through Jesus Christ, your Son. In Jesus' name we pray. Amen. Di po ba, ganun po tayong manalangin. So kasi nga po sabi dito, ang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan. So yung ating mga panalangin na sinasabi, ito ay nakakarating sa langit. Di po ba, ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit na, naandun siya sa kanan ng Diyos Ama. At ang sabi doon sa ibang mga Bible verse, ang Panginoong Yesus ay nagpe-pray para sa atin, nag-i-intercede. Amen. Grabe ang Panginoon. Ang Panginoong Yesus ang ating tagapamagitan. Kaya kapag tayo may pinipray, ito ay makakarating sa Diyos Ama. Kaya po, di ba, sabi doon, manalangin kayo in Jesus' name. Amen. Bakit po tagapamagitan si Jesus Christ? Kasi there's a power in the name of Jesus. Di po ba? There's a power in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Why? Because the name of Jesus Christ is mighty. Kaya po pag minsan, nagsasanay din po ako na kapag nagpe-pray ako, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Nagsasanay din po ako pag nagre-rebuke po ako. Sa unahan, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, because there's a power in the name of Jesus Christ. Amen. Sabi po, dahil ang Panginoong Hesus ang tagapamagitan, maipanalangin natin ang ating kapwa. Maipapanalangin natin ang ating kapwa para ang mga tao ay lumapit sa Panginoon. Sabi do sa Roma 10:1, ano ba yung nakasulat sa Roma 10:1? At sa, para ipanalangin natin yung mga tao
na lumapit sa Diyos. Amen. Tayo rin po ang gagamitin ng Panginoon na manalangin sa mga tao para sila ay lumapit sa Diyos. Kaya sabi dito sa 6, inihandog ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. So, ang Panginoong Jesucristo, inialay yung buhay niya para sa akin, para tayo makasumpong ng kaligtasan. So, ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon, ito ay nagampanan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, sabi doon ng Panginoong Jesus, naalala ko na naman po, diba? Sabi doon sa mga alagad, samahan niyo po ako na manalangin. Sabi ni Jesus, samahan niyo ako manalangin kahit 1 oras, 2 oras, kasi malapit na siya nung time na yun na hulihin para siya ay patayin. At siguro, alam niyo po, sa palagay niyo po, medyo nalungkot din si Jesus nung time na yon. Ano po sa palagay niyo, mga kapatid? Ano sa palagay niyo nung time na yon? Sabi ni Jesus Christ, nakailang balik po siya? 3. At tapos ay naabutan niya yung mga kasamang natutulog. Ano sa palagay niyo? Nakaramdam din po siya ng ng lungkot. Kasi nga, yung mga kasama niya na dapat siya ay sasamahan, pero ang gaway natulog. Kaya parang si Jesus Christ ay sabi niya, ano ba kayo? Manalangin kayo, tulog kayo ng tulog. Ang kaluluwa, ang espiritu nyo ay malakas, pero yung inyong katawan ay mahina. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ay manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Di po ba? Sabi ni Jesus Christ noon. Kaya po, ang Panginoon na nag-command na napakahalaga ng panalangin. Pray. Kaya po, napakaliwanag na yung katotohanan na patuloy nating maunawaan na ang panalangin ay napakahalaga. At kapag tayo nananalangin ay seryoso tayo, iwasan natin yung walang galang tayo sa Panginoon kapag tayo ay nananalangin. Kasi po pag minsan may mga distraction, tama po ba? Subukan nyo pag kayo nananalangin na pag mag-isa. May time na pag hindi ka nakapikit, mayroon pong butiki. Tapos kakatihin ka. Tapos kung ano-anong magkakahulog sa paligid mo, malakas ang TV, malakas ang radyo, di po ba nadidistract? Nadidistract po tayo sa panalangin. Amen? Mayroong papalirit, may sisigaw, may kakalabog. So, di po ba maraming distraction, maraming battle, kahit nga di sa pananalangin, maraming battle. May time nga po, kagaya nito, sa ganitong live, pag minsan, ako'y kating-kati na ganito, kinakati ako. Nasa live ka, kaya po tayo ay parating on battle. Kaya po kung tayo ay hindi alerto, hindi aware, talagang maraming distraction. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, magandang gabi po. Tapusin ko po ito, tapos tayo po ay magpadalanginan at babasahin ko po yung mga message nyo. Kaya po napakahalaga na sabi dito sa verse 7 po, dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng mananampalataya at ang katotohanan para sa mga hintel. So kaya po salamat sa buhay ni Pablo. Siya po ay pinili ng Panginoon na maging apostol, mangangaral, at tagapagturo. At salamat po na tayo ay inabot ni Pablo. Ang buhay ni Pablo ay ibinigay sa Panginoon para abutin ang mga Gentiles na katulad natin. So magpasalamat tayo sa mga tao na ginamit na tayo nakakilala. Salamat sa mga tao sa Biblia, yung ginamit ng Panginoon para tayo ay makarinig ng salita ng Diyos. Salamat sa kanilang mga buhay. Alam niyo, pagdating ng panahon, nagwawandal po kayo na, halimbawa po, kinuha na tayo, makikita natin sina Pablo doon, sina Pablo, sina Peter. Wow, nakaka-excited siguro yun. Kaya po, talaga tayo ay manatili na maglingkod sa Panginoon para yung
pangako na buhay na walang hanggan, ay makamtan natin para makita natin yung mga grabe yung mga Panginoon sa Old Testament at sa New Testament, grabe siguro yung pag naando na, sa piling ng Panginoon, nagkita-kita, wedding at the Lamb. Wow, glory to God. Purihin ng Panginoon. Kaya po, salamat sa buhay na to. Pasalamatan natin si Pablo dahil siya ay ginamit ng Diyos para sa iyo at sa akin. Kaya tayo ay may binabasa na ganito. Amen. Hallelujah. At sabi doon, totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. So, si Pablo ang nagsabi na yung kanyang sinasabi, itong mga sinasabi niya na sinulat niya ay katotohanan nasa Biblia. Kaya napasulat para basahin natin. Ito yung mga katotohanan na dapat malaman natin. Hallelujah. At pinakahuli, number 8. At sabi doon, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Alam niyo po ba yung kaya po pala sabi doon, ipanalangin natin ang lahat ng tao, upang sila ay lumapit sa Diyos. Kaya po pala sabi doon sa unang Tesalonica 3:12-13, ang sinasabi doon ni Pablo, na dapat nating ipanalangin sa ating kapwa. Sabi doon at sa ating mananampalataya na rin po, sa ating mga kapwa mananampalataya, ang sabi doon, may the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else. So sabi ni Pablo na ipanalangin naman natin yung ating mga kapwa mananampalataya na yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin ay lumago, mag-increase, mag-overflow sa bawat isa. At tayo ay magkaroon ng ito sabi doon, tayo ay magpalakasan tayo. At tayo ay mamuhay ng blameless at holy sa harapan ng Diyos. So, yun po yung sinabi doon. Kaya napakahalaga na maunawaan din natin at maintindihan patuloy palagi na yung mga kalalakihan po pala talaga ang number 1 dapat nananalangin. Mga katatayan, hello! Mga tatay na mga born again Christian, kayo po talaga ang number 1 na naatasan na mapanalanginin sa iyong pamilya at sa sambahayan. Di po ba? Kaya po, mahalaga ang responsibility ng mga lalaki. Mga lalaki na born again Christian. Kayo po yung inaatasan na dapat nananalangin sa iyong pamilya. At ang sabi pa dito, kayo yung dapat mapanalanginin at nangunguna sa panalanginin. Tanungin ko po kayo mga kapatid, yung po bang yung may asawa dyan, yung asawa niyo po ng mga born again Christian, siya po ba ang nangunguna sa panalanginan? Kasi po sabi dito ni Pablo, dapat mga lalaki ang number 1 na nanalangin. At ang utos pa dito ay malinis ang puso. Malinis ang puso, malinis na puso at walang sama ng loob at galit sa kapwa. So kapag pala tayo ay mananalangin ng may sama ng loob at galit sa kapwa, wala din po palang saysay. Kahit siguro ikay nag-alumpihit na dyan, nagluhod ka na. Kaya po talaga dapat ipinapalinis po talaga natin ang ating puso. Ano yung pusong dalisay? Kaya pala sabi ng Panginoon, we cannot see God without holiness, without pure heart. Kaya sabi doon, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Napakahalaga po pala talaga na bago tayo lumapit sa Diyos at manalangin, we ask God to have a pure heart. Pusong dalisay. Kasi po mawawalan talaga ng saysay ang ating mga ginagawa, ang ating panalangin, kapag tayo ay may galit sa ating puso. Kasi sabi doon, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ay, grabe to So kagaya po natin, ito tayo po, mananalangin tayo. Halimbawa, ako po,
kung ako'y may galit sa aking kapwa, hindi po ako karapat-dapat na manalangin sa harap ng Diyos. Kasi po, mawawala ng saysay po yung panalangin. Kaya po talaga napakahalaga na tayo magpatawad sa mga tao na nagpe-persecute sa atin, sa mga tao na nagawa natin ng masama, nakapanakit tayo. Talagang dapat po humihingi po tayo ng nakapatawaran sa Panginoon. Kung tayo nagkasala sa ating kapwa, we release forgiveness to them and we ask forgiveness to God whatever we have done. Kaya po yung panalangin pala, Our Father, di po ba binigyan tayo ng pattern ng Panginoon? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us those who sins against us, and we ask forgiveness. Hallelujah. Yun po yung pattern natin sa panalangin. Kaya po sa gabing ito, nawa po ay may napulot tayo na aral na kapag tayo mananalangin, talagang napakahalaga po na humingi tayo ng tawad. Kasi kahit ikaw ay 2 oras na nananalangin, pero may sama ka ng loob sa kapwa mo, may bitterness ka, may hinanakit ka, may jealousy ka, kung ano may inggit ka, wala po talaga. Hindi rin po pala talaga makikinig dahil sabi dito po kayong mga kalalakihan na mananalangin dapat may malinis na puso sa harapan ng Diyos. So in general speaking, kasi doon sa salita ng Diyos, yung po kasing kalalakihan, mayroon po kasi doon masculine at feminine. So in general speaking, pwede sa panahon natin ito na ang kinakausap na nito ay tayo na lahat, babae ka man, lalaki ka man, basta born again Christian at anak ng Diyos, napakahalaga na tayo ay may malinis na puso bago tayo manalangin sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya po sa gabing ito, ano po yung mapupulot nating aral sa ating binasa? Sabi doon ni Pablo, sa ating panahon na ang paligid natin ay kung ano-ano nakikita natin, tandaan po natin, ang panalangin ay dapat seryoso. Ang panalangin is urgency. Ang panalangin para sa ating kapwa. Ang panalangin para sa ating mga kaaway. Ang panalangin na ang mga tao ay manumbalik sa Diyos ay napakahalaga. Kaya po nawa sa gabing ito, tayo po ay napagpala na sa ating panalangin pala, sa ating buhay, personal devotion natin, talaga pong tayo ay humarap sa Diyos ng may malinis na puso. Ayon dito sa ating binasa sa 1 Timothy 2:1-8. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po muli sa word of encouragement na aming narinig ngayon. Salamat, Holy Spirit, to be with us, be our teacher. Salamat po. Tulungan po kami right now. Ano po mga nasa puso namin, mga sama ng loob, bitterness sa aming kapwa, galit sa aming kapwa, Lord, we release the divine healing, the forgiveness, O God, that we receive the forgiveness from you, God, at kami bigyan mo patuloy ng pusong dalisay upang ang mga panalangin namin right now, kasama ang mga kapatid ko sa online, ay makarating sa yung trono ng habag at awa. Dahil talagang ikino-command mo na bago kami makapanalangin, we need na magkaroon ng pusong dalisay upang hindi po masayang at mawala ng kabuluhan ang aming mga panalangin. Kaya right now, Panginoon, ano man po yung mga nagagawa namin, alisin mo po ito, pakalinisin mo, sanctify, Lord, ang our mind, lahat ng mga nagawa namin. We asking for your grace and mercy, Panginoon, sanctify us with the precious blood right now. And thank you, Lord, sa word mo. Ito magtimos sa aming puso na sa bawat aming gagawing panalangin, napakahalaga na kami ay magkaroon ng paggalang sa iyo at magseryoso sa panalangin upang ito ay marinig mo. Salamat po, Ama. Sealed with the blood of Jesus ang mga salitang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah.
Nawa po tayo ay napagpala ng ating word of encouragement sa 1 Timothy 2:1-8, the urgency of prayer, the seriousness of prayer in the eyes of God. Amen? Salamat po, purihin ang Panginoon. So, bago po tayo